ang hacker na nagpabagsak sa North Korea. January 9, 2022. Bigla na lang nawalan ng internet ang North Korea. Nawala online ang mga government website nang walang warning. Ganti kaya ito sa panibagong missile test ni Kim? Hinala ng mga eksperto, isang malakihang cyber attack ito. Baka gawa ng kalabang bansa. Pero ang totoo, isang hacker lang, nakapajama, may galit sa dibdib. Bakit niya ginawa? Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang tao para gantihan ang North Korea? Kung gusto mo ang ganitong klase ng content ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara at ating alamin ang kwento ng isang hacker na nagpabagsak sa North Korea. Isang taon bago nito, may isang American cybersecurity researcher na nakaupo sa harap ng computer niya at nagbabrowse ng code. Kilala lang siya sa codename na P4X. Isang gabi noong January 2021, may natanggap siyang message mula sa isa pang researcher at may offer na bagong hacking tool. Dahil curious siya, binuksan niya ang file sa isang secured virtual machine. Wala namang kakaibang nangyari, pero kinabukasan, naglabas ang Google ng matinding blog post. Target daw ng mga hacker mula North Korea ang mga Western security researchers gamit ang mga infected na file. Agad niyang chinek ang file na pinadala sa kanya at laking gulat niya. May tinatago palang backdoor ang file, isang paraan para pasukin ang system niya. Sinubukan pala siyang i-hack ng mga espiya ng North Korea. Gulat na gulat si P4X. Bakit siya, isang simpleng researcher, ang tinatarget ng isang buong bansa? Buti na lang, hindi nadamay ang buong system niya dahil ginamit niya ang virtual machine. At hindi lang pala siya ang target. Isa pala ito sa mas malawak na kampanya ng North Korean operatives para nakawin ang mga hacking tool at research ng mga eksperto tulad niya. Akala ni P4X, aaksyon ang US government. Sa isip niya, isa itong pag-atake sa isang pribadong mamamayan. May FBI agent na kumausap sa kanya, pero hanggang statement lang. Walang follow-up, walang tulong, walang ganti sa mga responsable. Lumipas ang mga linggo, naging buwan, tahimik lang ang lahat. Wala talagang tutulong. Para kay P4X, iniwan na siya. Wala talagang kakampi ayon sa kanya. Isang hacker na biniktima ng espiya ng isang bansa, pero walang proteksyon. Doon nagsimulang tumubo ang galit. Patago siyang sinaktan ng North Korea pero nakaligtas pa. Hindi siya tipo ng tao na palalampasin yon. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting naging plano ang kanyang galit. Kung ayaw kumilos ng gobyerno, siya na mismo ang gaganti. Sa dulo ng 2021, buo na ang loob niya. Aatakihin niya ang North Korea. Pero posible kaya na pabagsakin ng isang tao lang ang internet ng isang bansa nang hindi siya mahuhuli. Tahimik na nagsimulang magtipon ng impormasyon si P4X. Sa pagkakataong ito, siya naman ang manghuhuli. Target niya ang maliit na bahagi ng internet ng North Korea. Kakaunti lang talaga ang nakakaalam kung ano ang itsura ng online infrastructure ng North Korea. Pero laking gulat niya sa natuklasan. Sobrang liit at sobrang hina pala ng internet nila. Kaunti lang ang network, ilang dosenang website lang para sa buong bansa. Isa itong digital na bahay na yari sa baraha, luma na ang software at sablay pa ang security. Para sa isang batikang hacker, parang bukas na pinto ang bawat sulok. Gabi-gabi, sinusuri ni P4X ang mga system ng North Korea. Sinusubukan niya ang mga server, hinahanap ang butas sa mga code. At hindi nagtagal, nakita niya ang mga kahinaan. At hindi ito mga bagong bug, kundi mga luma ng issue na hindi man lang inayos ng mga North Korean system admin. Mga outdated na version ng Apache, ng iba pang software na punong-puno ng butas. May isa pang luma na bug sa Nginx server na kapag pinadalhan mo ng kakaibang header, babagsak ang buong system. Para sa kanya, parang iniwang bukas ang gate ng North Korea. Nakakagulat kung gaano kadali silang pabagsakin, sabi niya. Habang lumalawak ang mapa niya ng network ng North Korea, tumataas ang kumpiyansa niya. Gumawa siya ng custom scripts para automatic gawin ang pag-atake. Kung solo lang siyang aatake sa isang buong bansa, kailangan niyang i-automate ang lahat. Yung script niya, iscan ang mga server, alamin kung alin ang online, tapos aatakehin ang mga ito gamit ang exploit para mapabagsak. Isang klase ito ng denial of service attack na sobrang pulido, parang digital guerrilla warfare. Bawat linya ng code niya, may isang layunin lang, putulin ang koneksyon ng North Korea sa internet. Alam niyang delikado ang ginagawa niya. Kung mahuli siya, pwede siyang makasuhan ng mabigat dahil sa hacking. At kung matuntun siya ng North Korea,
pwede rin siyang patahimikin, kaya maingat si P4X. Gumamit siya ng codename. P4X, binibigkas na PAX, parang pahiwatig ng peace through punishment. Sa likod ng alias na ito, pwede siyang umatake mula sa dilim. Walang totoong pangalan, walang mukha, isang anino lang na hacker na handang gumanti. Pagsapit ng early 2022, handa na ang plano. Nasa harap ng computer si P4X, double-check niya ang tools niya. Nakaload na sa laptop at cloud servers ang kanyang code. Nakaline up na ang mga target, saka inumpisahan ang atake. Ilang pindot lang sa keyboard, lumipad na ang mga packets. Umaandar na ang code. Target locked. Habang kumakain siya ng spicy corn chips, habang nanonood ng sci-fi movie sa TV, trying to act normal. Pero maya-maya, titigil siya, babalik sa home office para i-check ang progress. At bawat balik niya, mas lumalakas ang balita. Isa-isang tumitigil ang servers ng North Korea. Pinaping niya ang mga website ng bansa. Booking site ng Air Koryo, down. Nara, ang opisyal na web portal, down. State news website, wala na rin. Nag-refresh siya ulit, wala pa rin. Sunod-sunod, nagti-time out lahat ng website. Sa buong mundo, sino mang sumusubok magbukas ng site ng North Korea, error lang ang lumalabas. Sa loob ng bansa, nagulat ang mga opisyal. Putol ang emails at internet access nila palabas. Offline na ang North Korea. Pero hindi pa nagdiriwang si P4X. Chinek niya ang Pingdom, isang independent website monitoring tool. Pula lahat ng charts ng North Korea. Ulat ng mga cybersecurity expert, may malaking wave ng mysterious attacks na bumabagsak sa buong network. Wala silang ideya kung sino ang may gawa. Ngumiti si P4X. Gumagana. At wala ni isang may alam na siya ang may kagagawan. Habang lumilipas ang oras, tuloy-tuloy ang cyber onslaught. Walang tigil ang script niya sa pag-atake. Kapag bumagsak ang isang server, lilipat sa sunod. Overloaded ang koneksyon ng North Korea sa global internet. Paralyzed ang mga router nila. Ang ginagawa niya, isang klaseng denial of service attack. Pero sobrang tutok. Sinamantala ang kahinaan ng sistema ng North Korea. Nang tumigil siya bago matulog, halos lahat ng website ng bansa ay bagsak na. Isang buong bansa nawalan ng online presence. At isang hacker lang ang may gawa. Bago matulog, sandaling tumigil si P4X para namnamin ang nagawa niya. Iba ang pakiramdam, parang panalo na may halong hindi makapaniwala. Napatunayan niyang kahit ang pinakamahigpit na gobyerno, pwede pa ring masugatan sa cyberspace. Ang internet ng North Korea, na parang bakal na pader, nabutas niya ng hindi man lang nahirapan. Natapos ang unang gabi ng kanyang personal na cyber war. Pero alam niyang simula pa lang ito. Lahat ng site ay offline. Pero ngayon, eto na ang tunay na delikado kapag nalaman ng mundo at nagsimulang magtanong. Sino ang may gawa nito? Kinabukasan, tahimik na kumalat ang balita ng internet outage ng North Korea sa mga analyst at intelligence community. Hindi araw-araw na nawawala online ang isang buong bansa. Naglipa na ang spekulasyon. Gumalaw ba ang US Cyber Command? O ibang state-backed hacker group? Ilang araw lang ang nakalipas mula ng sunod-sunod ang missile tests ng North Korea. Sabi ng ilan, baka ito na ang ganti, isang cyber strike mula sa makapangyarihang bansa. Tahimik lang ang gobyerno ng North Korea. Walang kumpirmasyon, walang pag-amin, at sa loob ng bansa, halos walang ordinaryong mamamayan ang nakakaalam na nawalan ng internet dahil halos wala naman talaga silang access sa global web. Mas mababa sa 1% ng mga North Korean ang makakapasok sa labas ng sariling network nila. Ang mga outage, propaganda websites at email servers lang ang naapektuhan, mga para sa international audience. Kaya sa mga kalye ng Pyongyang, parang walang nangyari. Nakakahiya ito para sa liderato, pero hindi ito national crisis. Sa labas ng bansa, lalo na sa maliit na grupo ng North Korea watchers, malaking balita ito. Ilang araw na halos lahat ng website ng bansa ay hindi ma-access. Umugong ang mga tech forum at Twitter. May cyber attack ba sa North Korea? Minsan, bumabalik online ang ilan, pero maya-maya babagsak ulit. Parang may naglalaro sa switch ng internet nila. Bukas, patay, bukas ulit. Pero walang gobyerno ang umaamin. Walang sino man ang umaako ng responsibilidad, mas lalong naging misteryoso ang lahat. Ito ba ay covert operation mula sa US o South Korea? O baka ganti mula sa kalabang hackers? Sino nga ba ang may gawa? Wala ni isang naghinala na ang may hawak ng buong internet ng North Korea ay hindi cyber army ng isang bansa,
kundi isang hacker lang sa loob ng sariling bahay. Tahimik na pinapanood ni P4X ang lahat habang nasa likod ng keyboard niya. Binabasa niya ang mga article na nagsasabing baka state-sponsored operation ito at napapangiti siya. Walang may ideya na personal vendetta lang pala ito na nangyayari real-time. Para kay P4X, parte ng saya ang kalituhan ng mundo. Hindi siya naghahanap ng fame o credit. Hindi pa, anyway. Mas ligtas pa ring manatili sa dilim. Hanggat hindi siya kilala ng North Korea, hindi rin siya pwedeng gantihan. Pero habang tumatagal ang misteryo, dumadami rin ang tanong. Hanggang kailan niya ito kayang itago? Paano kung makaganti ang North Korea, digitally o physical pa nga? Alam ni P4X na naglalaro siya ng apoy. Panalo siya ngayon, oo. Pero may kapalit ba ang pagkapahiya ng isang nuclear-armed regime? Sa pagbagsak ng internet ng North Korea, na iparating na ni P4X ang mensahe niya, kahit papano. Napahiya si Kim Jong-un, na ipakitang sobrang hina ng internet defense nila na kaya itong i-shutdown ng isang hacker lang. Para kay P4X, tagumpay ito. Gusto lang naman niyang asarin ang North Korea, ipakita na may kapalit ang pag-target nila sa Western hackers. At nagtagumpay siya. Ayaw kong madamay ang mga tao, ang gusto ko lang ay ang gobyerno, sabi niya. Malinis ang konsensya niya. Sa paningin niya, parang binaklas niya lang ang mga propaganda billboard ng isang diktador, isang simbolikong panalo. Dahil sa tagumpay na yon, nagdesisyon si P4X. Hindi siya titigil sa pansamantalang outage lang, habang iniisip niya ito na pagtanto niya na ang solo operation niya ay pwedeng lumaki pa. Kung hindi pipigilan, magpapatuloy lang ang mga hacker ng North Korea sa pag-atake sa mga Western targets. Kaya tinaasan niya ang level. Plano na niyang hindi lang i-DOS ang servers, gusto na rin niyang pasukin mismo ang mga system ng North Korea. Magnakaw ng sensitive data at ibulgar ito sa mundo. Pero alam ni P4X may limitasyon din siya. Kaya tahimik siyang gumawa ng covert website sa dark web. Ang pangalan ng site, The Funk Project, short for FU North Korea. Isa itong rallying call para sa ibang activist hackers na sumali sa misyon niya. Isang proyekto para panagutin ang North Korea, sabi ng website. Parang gusto niyang gumawa ng sariling cyber army. Kung nagawa ng isang tao ang magpatigil ng bansa, paano pa kung may grupo? Hindi lahat sa cybersecurity community ay sang-ayon. May ibang researcher na dati ring target ng North Korea ang nag-aalala. Baka daw makaapekto sa classified ops ng mga intelligence agency ang mga ginagawa ni P4X. Sa mata ng US government, hacking ay hacking, kahit na ang target ay isang kalabang bansa. Alam ni P4X ito. Wala namang vigilante exemption sa Computer Fraud and Abuse Act. Pwede siyang makulong. At syempre, laging may banta ng ganti mula sa North Korea. Sa isip niya, sobrang dami ng cyber attack at human rights violations ng North Korea. Pero patuloy pa rin sila, walang parusa. Kaya para kay P4X, may dapat kumilos. Malinis ang konsensya ko, sabi niya, buong tapang. Para sa kanya, ang pagbubunyag sa kahinaan ng North Korea ay sapat na dahilan para isugal ang sarili. At ang mensahe niya ay hindi lang para sa North Korea, para rin sa gobyerno niya. Sa pagkilos niya mag-isa, gusto niyang ipahiya ang US government para mapilitan silang protektahan ang mga katulad niya. Kung walang ibang lalaban, siya na lang. At sisiguraduhin niyang alam ng lahat na kayang gawin ito. Tungkol naman sa tanong kung gaano pa siya lalayo, natawa lang si P4X. Regime change, joke lang, sagot niya. Hindi niya gustong pabagsakin ang gobyerno. Gusto lang niyang ipakita ang punto. At gagawin niya ito hanggang malinaw na. Hanggang ngayon, wala pang kumakatok mula sa law enforcement. At hindi pa rin siya alam ng North Korea. Tuloy ang laban sa anino. Habang ang isang diktadura ay laging nangangamba. At ang mundo, nagtatanong kung sino nga ba ang umatake sa Hermit Kingdom at kung babalik pa siya. Hindi pa rin alam ng North Korea kung sino ang nananakit sa kanila. Wala pa ring pulis na lumalapit. Pero hanggang kailan magiging invisible ang isang hacker sa ganitong klaseng digmaan? Isang taong nakapajama lang ang nagpabagsak sa isang buong rehimen. Pero paano kung libo-libong kriminal ang hindi lang bumabagsak ng mga website, kundi binebenta pa ang pagkatao mo na parang produkto?